Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So about naman ito kay President Bongbong Marcos. So this video is from Filipino Future. So meron itong pamagat na propesya. Wait lang. Propesya tungkol kay Bongbong Marcos na inabangan ng lahat. Talagang naganap na must watch. So, yan yung bibigyan natin ng reaction, man. Tingnan natin kung ano yung naka-upload sa video to at anong propesya yan, ano na natupad na daw. So, bago natin simulan Filipino Future, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang mabagat ng video ito, propesya tungkol kay Bongbong Marcos na inabangan ng lahat. Talagang naganap na must watch. So, Filipino Future, Filipinoisy, like, comment, share, subscribe. Filipinoisy out, start. Year of the 19th century, the peace of justice in the blood. Start 0. In the 57th year of the 19th century, the peace of justice in the blood of love, from the blessed land of the Oriental Berlin Asia, an innocent boy shall be born. Yun. I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor. And I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give them many gamot at tamil. And for their children... Grabe, bata pa si PBBM pero yung ano niya is more on politics na talaga. Tapos ang ganda na ng plano niya, nung musmus pa lamang siya, no? I'll give them many toys so they will not cry anymore. Bongbong, saan ka na yung diskurso mo? Meron ka sa Indonesian Fund? Wala ako, mami. Saan yung diskurso mo? Pagdating ko, gusto ko rin maging kandidato. Eagle holding the 15th fire will burn, and its nation having the power of the 3 stars will be in favor to the new leader beholding the 6th. Grabe, power of the 3-star. The Yellow Evil, a liberal party holding the 15th fire. Aquino 15th president will born and its nation having the power of 3-star. So, alam naman natin yung 3-star is 3-star in the sun, Luzon, Visayas, Mindanao plus sun. Will be the favor to the new leader beholding the 16th fire, Duterte 16th president. 16th fire. Yan si Digong. Tapos si Bongo. Si Pinoy, buhay pa si Pinoy dyan. Itong mga politiko ba, kapag nag-aatakihan sila, 'di ba, sa especially kapag ganyan sa pwesto or sa election, kapag nagkita ba sila, ano yung pag-uusapan nila? Like ano ba yun, uy, yung mga sinasabi ko sa iyo, ano lang yun ha, battle lang yun ha. 'Di ba? For campaign lang yun ha, huwag mong seryosohin, para gaganyan-ganyan sila, 'di ba? The cremation is already finished. Tomorrow, we will have a mass in Ateneo for him. And on Saturday, we will bury him Condolence sa beside our Aquino parents in Manila family. Memorial. Blessed are you, land of the promise. The first golden sunbeam shine as noonday shall shine from you. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos or some... Oh my goodness. So ano na bang nangyari ngayon, Tatay Diggs? Bakit biglang atake ka na ng atake sa mga Marcos? Even you, di ba? Sabi mo mismo sa sarili mo na hindi mo kaya kahit bigyan ka pa ng 20 years. Hindi mo kayang gawin yung ginawa ng tatay ni PBBM. Di ba? Tapos ngayon, sinisiraan nyo na naman. Diyos ko, day. Somehow, somewhere, that fellow will be elected. Bongbong. And will start his work. Tapos nirecommend niya pa. And will start his work at the Year of the Tiger, 2022. The year of the tiger, and his people shall honor and force him to be their savior leader. W working onward pushes, and my president is BBM. Yun. Assalamualaikum. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente. Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Grabe, daming bumoto kay PBBM talaga, no? Tapos, babanatan nyo lang ng weak leader porket hindi umayon si PBBM sa mga plano nyo. Please run for President Mr. BBM. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos, ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, run! Please run for President BBM. Mr. Bongbong Marcos, please run for president. We are eager for real change. As I speak to you today, So pinapatakbo nila. the Philippines faces one of the greatest tests in its history.
the global pandemic has raced to our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help of our fellow Filipinos. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID, to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. Nasaan ba yung I know tubig ko? that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis, get our people safely back to work, for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I think ito yung time na nagsabi si PBBM na tatakbo siya. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Oy, yun. Sabi ko na ito yun eh. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Yun. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, Yeah. facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of process and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. And yun nga, maraming ang sumama kay PBBM. It's just, nagka-problema lang talaga sila ni Bibi Sara after. My certificate of candidacy for president just now. So I guess that makes it all official. Land of the promise, the place where the greatest lover will arise and recover. Glory. The land of the promise, the place where the greatest lover, President Ferdinand E. Marcos, will arise and recover glory to the heaven, who became the red sun, the blue sea, and the white thunder flag. To the heavens who became the red sun, the blue sea, and the white thunder. Yun, watawat ng Pilipinas yun. Yeah, Pinoy ini. This is the glory of all glory. The hope of all ages is born at the city from the north. Romualdez Marcos Jr. Pangulong Bongbong Marcos Jr. So kayo ba guys, sa 3 years na pagiging Pangulo ni BBM, satisfied ba kayo? Comment nga kayo sa baba. 2 years, pass pala. Three years na. Wait lang, di ko nabasa. Ulit. Bongbong Marcos is the only one who can implement the wealth for humanity, which will benefit the whole world as the global financial reset, approaching as the world returning to the gold economy. This is the last will and testament of his father. Tapos yung mga anak naman na ni PBBM yung tatakbo, di ba? Sila na naman yung I think baka magpang-abot sila ng mga anak din ni Duterte. Bangis. Daming tao. Bagong Pilipinas. Kita nyo yun kung gaano karami yung supporter ni PBBM. Diba? Ganyan siya minahal ng taong bayan, men.
Tapos sisiraan lang ng kabila, di ba? Porket hindi sila napagbigyan sa mga gusto nila. Anak ng teteng. Umiyak na si Madam Liza. Oh. Pag ganyan si Madam Liza. Tapos si Malupiton. Boss. Yung mga ganun. Bata pa si Sandro Marcos dyan. Pansin nyo nung naging congressman si Sandro Marcos, mas naging matured siya, men. So, di rin malabo na maging senador yan next election, ano. I think tatakbong senador yan next election, eh. Wala lang. And will end this final mission at the wealthiest city. Blessed are you, land of promise, the restorer of Asia. Gold for gold, dollar for dollars. This country, the Maharlika. Dollar for dollar, bubulol. Dollar for dollar. This country, the Maharlika, is the richest country in the world. During a talk show in the US TV and week of the following bombing in New York Twin Towers, Fresh Bush asked question, which is the richest country in the world? With a smile, he said, the Philippines. Grabe. Is the richest country in the world. During a talk show in a US TV the week following the bombing of the New York Twin Towers, President Bush was asked this question, which is the richest country in the world today? With a smile, he said, the Philippines. Actually, believe nga ako sa Pilipinas, men, kasi kahit maliit lang yung Pilipinas, men, maraming mga dayuhan na nahahalina dito. Like, legit talaga yan. On April 9, 1973, Kita nyo naman, di ba, yung China, sobrang in love sa Pilipinas. Hindi niya talaga tayo titigilan hanggat hindi niya naagawi. Marcos said, my earthly goods have been placed in the custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people. His name has 8 letters beginning as the second letter of the alphabet. This man shall change the course of history of the whole world, and every man shall shout his name twice like the sound of a big bell. Ito na ba yung rally nila or pagkapanalo niya? Daming tao. Ito yung rally. Yeah, yung inano ni Andrew, So, ano pa to? Unit team pa to? Actually, nakakamiss yung unit team, pero wala eh. Sila na yung kumala sa grupo eh. So, wala lang tayong magagawa dyan. So, we'll set their freedom na Hindi ang sweet pa ni BP Sara at ni niya. Ni BBM. At naganap na ang propesiya. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., ang ating ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tayo ang bukas, atin ng bukas. Tayo ang Filipino future. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Grabe So, nangyari nga talaga yung prophecy ni ni Nostradamus. Gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Solid. Napapalakpak si napapalakpak si BP Sara eh. Kaya nga nung sinabi ni BP Sara na naiinis siya doon sa hindi binigay ni BBM yung relo doon sa estudyante. I think lang yun eh. Tawag siya, sinabi niya lang yun kasi syempre nasasaktan na siya like wasak na yung unit team. Pero I think hindi niya naman minimin yun, di ba? Alam niya naman ba yun, hindi naman pwedeng basihan yun ng pagkatao lang. Tsaka hindi naman talaga ublig yung presidente na kada may ganyang pangyayari na hihingi ng kadete yung relo is ibibigay, Solid. Panalo. So, ito yung siguro. Ito yung manunumpa na siya. Correct me if I'm wrong. Tayo ng tubig. Hindi ko maabot.
Ang laki pala ng lugar na yan, ano. Makakaupo kaya ako dyan. Malay natin maging presidente din ako soon, di ba? Joke lang, ayaw kong tumakbo presidente, bahala kayo dyan. Ano yan, magfa-family picture ata sila. Yung lola nila, si Imelda Marcos. Grabe, sobrang tanda na ni Imelda Marcos, men. 25. Ilang years na ba si Imelda Marcos ngayon? Search nga natin. Imelda Marcos age. Ito na. 95. 95 years old siya. Actually, hindi niya natalo si ano, yung pinaka-immortal sa Pilipinas kasi 101 na si Enrile. 95 years old, grabe yung edad na yan. Umaabot sila ng ganyan. Ako nga, I think sa sarili ko, parang hindi ako aabot ng 60s eh. Pagdadasal pa, di ba? Kasi kung ano-ano na yung kinakain natin ngayon eh. Like, hindi na talaga ako confident na aabot ako ng 60. Pero si Imelda Marcos, 95. BBM! New government and I urge my tayo Filipino to rally behind and support the new leaders. We want the next administration successful. Bakit ganyan, Tatay Digong? Bakit pa iba-iba yung statement mo? Ngayon, sinasabi mo dito na suportahan yung administration, tapos nung ikaw na ay nasa baba na, bigla kang babanat na walang kwenta yung presidente. Ngagba yung presidente. Diba? So, wala lang. Nakakainis lang. I don't know if I think parang hindi sila sport eh. You know, hindi sila tumatanggap ng pagkatalo or, you know, hindi siya disappointed na kasi yun nga, kumalas kasi si PBBM sa unit team nila kasi parang I think may gusto silang gawin si PBBM pero hindi ginawa ni PBBM ano, kaya pinipersonal na lang nila. Pero so sad yung ganun, di ba? Like ano yun, wala ka na sa pwesto, ikaw pa rin yun, or gusto mo pa rin ikaw yung masunod. Salita ng tao, mga leader tayo, and me, wala na ako, I will say nothing. Ang ayaw ko, baka may maiwan pa yung namumuliti ka pa rin. You know, just plain criticize itong bagong administrasyon. You do not do that. President. You do not do that. Ikaw yung gumagawa niyan ngayon eh. Wala kang isang salita. Like Marcos would need the cooperation and help of everybody. We must give it to him. But that's democracy. That is how we operate. At lahat yung That's democracy naman pala. Pero ano yung pinagagagawa nyo ngayon? Mga kaibigan ko, suporta sa akin, we rally behind to the elected leaders of our country. Sayang to. Pamaraan sa ating panggobyerno. The future of our beloved, the tiger of Asia and pearl of Orient is on the rise. Wow. The nation is destined to be great again and joined hands together to restore the lost glory. With Almighty God, the first golden sunbeam shall shine so bright. Grabe. Hindi ko mahabol kasi yung subtitle eh. For the vindication of late great president has come. Whoa. The hope of the nation is here. Fulfill the destiny of great Mahardika, just Jushinlal of strong warriors. Blessed land of promise in the Far East Asia. Diyos ko tayo. The restoration of movement in new society. The 17th president of the beloved land and the free of the free. His Excellency. So yan lang naman. Filipino future. So Bongbong Marcos, BBBM. So yun, solid. Na-enjoy ko yung video yun. So kayo na masasabi nyo dun, men? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So ang video yun ay mula kay Filipino Future. So supportahan nyo rin. Original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Yun pala yung some kind prophecy, no? Ni Nostradamus.
kay PBBM. And then, yeah, may mga nagkatotoo nga talaga. Hindi ko lang sure if yung reference na yun is 100% legit yun, ano. But, if ever true man yun, grabe, ano, nakakapanindig balahibo. Actually, I'm not into, ano talaga, into hula-hula. Hindi talaga ako naniniwala ng hula. Kasi, yung last na hula na pinaniwalaan ko, nung si Rudy Baldwin, na natulpo siya, 'di ba, na hinulaan naalala ko kasi hinulaan niya yung gender, 'di ba, may nagpahula na parent na Madam Rudy Baldwin, hulaan mo nga itong parent, hulaan mo nga kung babae ba lalaki yung anak ko, something like that. So I think nagbayad pa siya kasi parang ano daw, si Rudy Baldwin is papasok daw siya sa mundo ng, you know, yung mundo ng, basta something like mundo ni, ano ba yun, mundo ni Junela, something like that. Basta papasok daw siya doon, tapos nanghihingi siya ng bayad. Tapos ngayon, sinabi ni Rudy Baldwin na ang anak ng babae is lalaki, di ba? So, yun. After that, nanganak yung babae, and sadly, ang anak niya is babae. So, ang hula ni Rudy Baldwin, babae. Ang lumabas, lalaki. So, ang paliwanag ni Rudy Baldwin doon, nagkamali daw siya, kaya pinatulpo kasi siya. Nagkamali daw siya, kasi ang nakita niya daw ay puwet, anak ng teteng, ano. So, ano yun, parang may safe, ano ka na, may escape excuse ka na. May excuse ka na nakaantabay. So, lahat ng hula mo, pwede mong sabihin na, ano, pwede mong sabihin na, tawag dyan, lalaki yung anak mo, 'di ba? Kasi kapag babae yung lumabas, sasabihin mo puwet yung nakita mo, 'di ba? Hindi, babae yung hula niya tapos lalaki yung lumabas, tapos sabi ni Rudy Baldwin puwet daw yung nakita niya, kasi yung sa babae parang may hiwa, 'di ba? So yung sa lalaki parang nakabutingting or parang daliri. So if ever magkamali ka, 'di ba? If ever babae yung hula mo, tapos lalaki yung lumabas, if ever lalaki yung hula mo, tapos babae yung lumabas, ay ano ba? Kapag ka mag-i-excuse ka naman na lalaki yung lumabas, o babae yung lumabas, pwede mo rin sabihin na, ay daliri niya pala yung nakita ko, or ilong niya pala yung nakita ko. So parang may safe ano na, di ba? So yun, simula nun is nag-doubt na tayo sa mga hula-hula, mga hula-hula na yan, ano. Pero I think yung prophecy naman to is, wala lang, I think for me, yung mga prophecy is katuwaan lang naman siya. Wala naman siyang basihan, di ba? I think nakadepende na lang din yan sa tao kung paniniwalaan niya o hindi, di ba? But, yun, kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below, and then pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino Future, subscribe niyo rin. Tapos syempre, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC.